Hello, good afternoon mga guys. Andito ngayon si Nanay Linda nagmumuni-muni sa kanyang tindahan na parang inaantok. Gusto ko matulog, hindi ko naman magawa dahil pag ako na nakahiga, hindi naman po ako inaantok. Yan mga guys, na ang isip na lang po ako ng kung anong gagawin ko na malibang ako na hindi ako po antukin. Yan. Sa hindi nyo maitanong sa akin, ako po bilang maliit na content creator, nagsimula po ako dito. Hindi ko po akalain na magaganito ako kasi hindi naman po ako marunong sumayaw. Yan, ganun. Hindi naman po ako marunong sa mga bagay na kung ano man ang ano. Kasi nung bata pa po ako, wala akong ginawa kundi maghanap buhay. Sa 7 kong anak, pinuhay ko po sila sa pamamagitan ng aking pagtitinda sa kalsada. Na ako lang po ay naglalako. Nahila-hila ko ang aking daladalang stroller na binubuhat ko sa aking mga panindang mabigat na bagay kapag ako ay naghahanap buhay para po ay makabili lang po ako ng pagkain sa aking mga anak. 7 po ang naging anak ko nung araw. Hindi ko po sila iniwan bagkos nilakasan ko pa po ang aking loob na palakihin sila maayos na magbigay ng disiplina sa kanila na hindi sila maging ano sa kapwa nila. Nasabi ko sa kanila, pag mayroon kayong na nakikitang nakakatanda na mga nanay at lola, yun po ay igagalang nyo dahil nakakatanda yon sa inyo, lalo na po ang mga tunay nyong lola at sarili nyong magulang. Yan ang number 1 na iginagalang sa buhay ninyo. Yun ang sinasabi ko lagi sa anak ko. Di naman po ako nabigo sa aking pangangaral sa kanila. Yun naman po yung nakikita ko sa kanila na gumagalang sa mga kailangan igalang. Ayan, kaya hangang-hanga ko po sa kanila. Yan po ang nangyari at sila naman ay mga nagsikap para itayo nila yung mga sarili nila mga paa na hindi sila umasa nung kani-kanino na mga pamilya at mga kamag-anak para tulungan sila kung ano man mayroon naman po itinulungan sa aking mga anak. 2 po yun. Yan po yung mga pamilya po na pamilya ng aking asawa. Ako po natuwa sa kanila dahil nakapagtapos ang aking 2 anak ng dahil sa kanila, sa pagtulong nila, dahil hindi sila nag-alangan tumulong sa akin. Nakikita siguro nila na masikap mag-aral, may talino, kaya iyan po ang nangyari. Nakatapos naman po. At iyan naman po ngayon ang dinadala-dala nila sa tinulungan nila na hanap buhay at para ibuhay din sa kanilang mga pamilya at nakakatulong din sa ibang mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una, dahil sa ibinigay nilang talino sa aking mga anak na kung wala sila, sana ngayon, kasi nung araw talaga mahirap lang po kami. Ayan lang po. Hanggang ngayon naman, hindi naman kami yumaman. Ayun po hanggang ngayon. Ang pagyaman naman hindi naman pinagmamalaki sa atin mga kapwa natin, mga kaibigan. Kailangan simple lang po na makakain sa loob ng isang araw na 3 beses, okay na po yun. At hindi tayo nakakaperwisyo sa ibang tao para po ay tayo ay sa mga kakilala natin, mangutang ba? Pagkos yung ang anak pa ang niluloko minsan sa mga umuutang na hindi naman mga nagbabayad. Okay lang yon kasi sila rin naman ang magdadala niyan sa kanilang mga ginawa sa anak ko. Ang anak ko hindi kasi marunong maningil.
Kaya yan, sa inyo po mga mga nanghiram sa anak ko, sana makonsensya na kayo. Bayaran na ninyo ang anak ko habang nabubuhay kayo at habang nabubuhay din yung anak ko. Hindi yan makakalimutan ng mga ginawa nyo. Kaya okay, welcome to my vlog. Magandang hapon na po ngayon. Thank you so much. Ako po ay nag-aantay sa asawa ko. Hindi pa po nanananghalian. Wala pa po siya. Thank you. Bye-bye. Ingat po ang lahat.